Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 89 dating LTG at CTG supporters nagbalik loob pagdalo ng mga kongresista sa Senate Blue Ribbon Committee hearing tinanggihan ng House Speaker. High-value drug suspects nahuli sa 1.36 million pesos bypass sa Pasig. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 89 na dating miyembro at taga-suporta ng Abu Sayyaf Local Terrorist Group at New People's Army ang kumala sa armadong kilusan matapos sumuko sa Police Regional Office 9 o PRO9. Kasabay ng kanilang pagbabalik loob ang pagsuko ng 33 armas, 8 granada, 4 rifle grenades at 113 bala na ngayon ay bahagi ng investigasyon sa operasyon ng mga natitirang teroristang grupo sa rehiyon. Dumalo sa aktibidad si Police Lieutenant General Edgar Alan Ocobo, Deputy Chief, Philippine National Police PNP for Operation, kasama si Police Brigadier General Eliasar Mata, Regional Director PRO9 AFP at iba pang ahensya na nag-abot ng tulong at naglatag ng livelihood assistance sa kanilang reintegrasyon. Giit ng PRO9, patuloy na lumiliit ang espasyo ng teroristang grupo sa Zamboanga Peninsula habang dumarami ang sumusuko at nagbibigay ng datos sa militar at pulisya. Tinanggihan ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang kahilingan ng Senate Blue Ribbon Committee na ipaharap ang halos 20 kongresista kabilang si dating Speaker Martin Romualdez sa pagdinig kaugnay sa malawakang flood control kickback scandal. Sa liham kay Senator Pampilo Lacson, iginiit ni D na ang mga mambabatas na nais ipatawag ay sumasailalim na sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang pangunahing fact-finding body na itinalaga ng palasyo. Ayon kay D, ang sabay na pagsalang sa Senado ay maaaring makasagabal sa ICI probe. Hiningi ng Senado ang pagdalo ni Romualdez, resigned ako Bicol Representative Saldico at 17 pang kongresista matapos silang idawit ng mga testigo at kontratistang diskaya sa umano'y kickback operations mula sa GOES at substandard projects. Nagsimula ng muli ang pagdinig ng flood control scandal sa Senado ngayong araw. Arestado ang dalawang high-value drug personality sa bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng PDEA Rizal, PDEA NCR, Eastern District Office, Pasig City Police Station, PNP DDEU Eastern Police District sa Barangay Pinagbuhatan alas 11 ng gabi, Nobyembre 13, 2025. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ana, 41, negosyante, alias Ronnie, 34, seaman, at alias Noriesa, 42, online seller, pawang mga residente ng naturang barangay. Nasamsa mula sa kanila ang humigit kumulang 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1,360,000 pesos kasama ang bypass money. Naharap sina alias Ana at alias Ronnie sa paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 habang si alias Noriesa ay kakasuhan ng obstruction of justice sa ilalim ng Presidential Decree 1829. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.